at more of PAC Silica updates, ma'am, at yung impeachment na sinita ni Justice Noel Tiham, retired, itong COA, that you are not in the position to interpret confidential and intelligence projects and utilization of funds. You are not the subject matter expert. At ngayon ko lang nakita pala, mama, yung witness na pinresent, may punto si Justice Tiham, sabi ni former retired Justice Tiham, ma'am, that finding of an auditor is not the finding of the commission. It will have layer of verification kung tama yon. Bakit tinanggap yon as tawag nito, judgment on the part nila laban kay Vice President? Hindi naman yon conclusive. Those are preliminary report and observation that cannot hold evidence of conclusive na pwedeng tumayo. Pero tinanggap sa loob ng impeachment. Sabi ko, o nga, no, may punto si Justice Tiham. I-review pa yan ng komisyon ng COA. I-review pa yan sa korte kung ihabol ni Vice President. Pero the way it was presented, parang yun na ang final evidence. Yung opinion ng isang at ilang auditor lang. Ma'am Lorraine. Alam mo, ito baka-ridiculous, no? Katulad ng example na binigay mo. Ridiculous talaga yung pambababoy nito, yung level ng diskurso, level ng pinagagawa nila Marcos. And then, it's over 60 plus days na, wala pa din yung walang evidence talaga, ma'am. diba? Wala talaga. So, ito si Raffy Tulfo na magnanakaw din, asawa niya magnanakaw din, anak niya magnanakaw din. Tulfo. Yeah, so walang blue ribbon, 'di ba? So, wala. Yan yung ano, dinidistract tayo. Ng kanyang lawyer, ni Attorney Ade Fajardo. So, umaamin. Bakit nyo sa amin ituturo? Parang ang ganun. Sabi niya, ba't sa amin ituturo? Ano ulit, Eric? Kwento ulit. Sorry. So, what's di ba nakapagpiansa si Bong Revilla kahit plunder? Dahil weak ang evidence, the right to file a bail petition is a matter of constitutional right. When the court, nakita ng korte na kulang ang ebidensya, habang may trial, pwede ka pagbigyan. So yun ginamit na example ng abogado ni Martin Romualdez. Kay Martin, walang may nagtuturo. Kayo lang nagsasabi na nagnakaw siya. Sige, subukan yung i-file ang kaso. Kay Bong Revilla nga may nagturo, nakapagpiansa. Hinting na makapagpiansa sila. Yeah, alam mo Eric, 'di ba? Si PRRD very inspiring na leader. 'Di ba? Very very inspiring. But I'm telling you, Judy Taguiwalo was so inspiring. Talagang she inspired an entire department to move, and that she knew how to, her executive skills were amazing. And I could go to her and I could cry because bagong stint ko sa government na naiiyak ako sa nakita ko, no, na grabe yung kung saan natutulog yung sa Home for the Ages, yung Graces, kung saan sila natutulog, dun sila kumakain, jumijingle, pumupupo, pinapaliguan, wala talaga. Tapos may very inhumane. And she understood, and I could get the support that I needed para maayos yon. So, my point is, yeah. So, hindi ako naniniwala na lahat yun fake. Hindi ako naniniwala doon. Kahit yung mga kasama niya. Totoo yun. Mayroon talagang puso sa amin. Lahat kami doon kami nire-recruit Yung pagiging makapagsimpatya ka at makipagkaisa ka sa tao, sa ordinaryong mamamayan. Ang tawag dyan, ma'am, is must line. The existence of your belief must be aligned doon sa interes ng ordinaryong mamamayan na nawawalan sila ng karapatan at boses at ng kanilang pagiging tao sa isang lipunan na hindi makatao ang gobyerno. Doon kami lahat minirecruit Kaya parang naging kami ay na in love sa ganyang, na-romanticize namin yan. Pero tama ka pero yan ay mga panimula ng pag-lure o panloloko nila sapagkat ang direksyon pa rin nila po yung bulok na ideolohiya ng komunistang marahas na madugo at pumapatay ang direksyon at winawasak ang bayan bago mag-build ng bago na lipunan na ang direksyon ay komunista. Hindi mali, mama, ang lahat ng programa sa sosyalismo ay hindi mali. Lumakas ang China
at Yeah. naging kinumbay niya ang kapitalismo, pero nagsimula siya sa socialism. Even ang Vietnam, ganun din po. Yeah. Pero regulated at controlled. Pag sinabi kasing socialism o socialist construction, bago magkaroon ng komunistang paghahari, kailangan ang mga private property, teknolohiya, bangko, lupa at mga makinarya na dapat pakinabangan ng tao ay pakikialaman ng gobyerno. Yan po ang socialist construction. Pero ang direction talaga ultimately niyan, ma'am, ay komunismo pa rin. Pero kung i-regulate mo ito sa isang makataong pamamaraan, sa nasabi mo, Ma'am Lorraine, pwede palang mapakinabangan ng tao ang lupa, ang tubig, ang So, ilog, ang kagubatan at mga minerals natin. so, this war has been going on for almost 6 decades, 'di ba? Mm, And the Filipino people are tired of it, 'di ba? Tsaka hindi tayo yes. maandar. So, my hope, no, I don't know if it's naive, if it's innocent, if it's anything like that, no, but it's my belief also, even in my relationships, no. So is to always find that shared ground, 'di ba? Shared ground. So yung shared ground, doon yung sinasabi ko na kahit marami things na we don't agree with, no, with sila, let's say Judy Tagiwalo, we have that shared ground na mahal natin yung mahihirap, gusto nating mawala sila sa kahirapan. Mahal natin ang Pilipinas, ayaw natin na sakupin tayo ng mga Amerikano, 'di ba? So sana sincere sila doon, and we have to find that shared ground that we can stand on, 'di ba? Kasi instead of living our lives where our fists are always clenched, no? Para tayong Pilipino, no? So lalo pa ngayon na ayan na, oh, andiyan na yung mga Amerikano. 'Di ba? Yeah. All our lives ganyan, 'di ba? I mean, ayaw nyo bang makawala sa tanikala ng mga dayuhang yan? 'Di ba? Tama. Ayaw nyo bang ibigay sa mga anak natin yung nakakahinga sila ng maluwag, na hindi sila nakatanikala, 'di ba? Ayaw nyo ba 'yon? So, yun ang hope ko, no? Yun ang hope ko. Dahil ang hilig natin may pag-away, 'di ba? Kasi talagang gusto nating tapusin. Pero sa totoo lang, I always remember how much I love Judy Tagiwalo. I really loved her. I really and truly love her. Magaling naman talaga yan si Judy. And I don't believe na lahat yon ay panloloko. 'Di ba? Gets Yeah. mo? No, so it's just that the ideology. And Like sa akin, ma'am, my- tinalikuran ko man ang Yeah. armadong pakikibaka, Yeah. pero hindi ko po tinalikuran yung pagmamahal sa interes ng masa. Yeah. Nasa sistema na namin yan, Ma'am Lorraine, na ang bias namin Ang palagi galing-galing para sa nyo nga magsasaka. Ang Sa galing-galing magbubukid. ninyo, Eric, alam mo, kasi sila, no, yung mga kadre, bumaba sila sa pinakamahihirap nating mga kababayan. So kapag yung nagtrabaho kami sa LCAC, alam nila kung anong gagawin, kailangan nila ng ganito, kailangan ganito makipag-usap. alam nila kung paano, kasi nga andun 'di ba? You Opo. did it ginawa ninyo talaga, hindi katulad nung I heard Risa Ontiveros. It was so funny. It was so pathetic kasi kausap niya yata yung mga farmers yata or something, mga mahirap. Alam nyo, naalala ko nung nag-immersion ako nung college. Nakakabwisit, di ba? Nag-immersion siya nung college. Diyos ko Lord, kailan pa yon? Tagal-tagal na nun. Yung ba yung pinagmamalaki mo? Nakakabwisit, di ba? So go ahead, Eric. Sorry. Tama ka doon, Mama. Kami po ay hindi pumupuna sa paniniwala na baguhin ang lipunan, pero hindi rin namin papayagan ni Ma'am Lorraine sa aming pananaw na gamitin ito para maging madugo at marahas ang pagbubuo ng pagbabago. Doon kami magkaiba sa kanila. Pangalawa, there are nationalist models na binuo nilang kanilang bansa na pwede nating paghalawan ng lessons. Kagaya ng ginawa ni Pangulong Duterte, one of the closest to us na umangat sila dahil sa nasyonalismo at pagbubuo ng kanilang bansa laban sa mga kolonyalista at mga umaapi sa kanila, ang bansang Singapore. Yeah. How Lee Kuan Yew built Singapore together with the people sa isang matino na panggobyerno na mayroon pong disiplina at mayroong kamay na bakal man yan, pero bumuelo ang kanilang bansa hindi dahil sila ay naging komunista. Nilabanan nilang komunismo. That's also what happened to Malaysia. Ma'am Lorraine, maalala mo sa panahon ni Mahathir, binuo din nila ang Malaysia. Ang punto namin ni Ma'am Lorraine, we can be nationalist.
At yun sana doon papunta sana itong mga like the likes of Judith Taguiwalo na binabanggit ni Ma'am Lorraine kasi hindi ka pwedeng magtransforma ng bansa kung hindi mo mahal ang tao at ang bansa. Pero ma'am, sa ngayon, mukhang hopeless kasi ang nakikita pa rin nila yung model ng 1960s, 1970s pa nila ginagamit. Wala na yan, hindi na yan matanggap ng taong bayan. Pangalawa, mga kababayan, kung hindi po sila makapagmulat ng kaisipan na tanggapin nila na hindi ang mga Duterte ang problema ng lipunan. Sa kasalukuyan, the current problem of the Filipinos ay ang bulok na gobyerno ni Marcos Jr. They will never be part of the historical struggle of the people to rebuild and reform society. Sapagkat they are reinforcing right now at pinapakinabangan nila, we're talking about the CPP, NPA, NDF na mga remaining na mga cadre at leaders nila. Ang hindi nila pagpuna at pagbatikos kay Marcos at ang hindi nila pagpapakipagkaisa sa taong bayan at ang patuloy nila na pag-atake sa mga Duterte bilang excuse kung bakit nila sinasamahan ng isang magnanakaw na gobyerno ay lalo lamang nagpapakita na nawala na ang kanilang pagiging tunay na pagmamahal na ito sa mamamayan. Nawalan na sila ng moral compass. Iyan, that's Kasi right. I think the onus is on the old guards, no, that are still there. No, kasi they have the complete picture eh. 'Di ba? They have the complete picture na and to tweak and to analyze and to soul search, tama pa ba ito? 'Di ba? Hindi na tayo Correct. gusto ng taong bayan. They hate us already. 'Di ba? So, 'di ba yun yung mga tinuturo ninyo? 'Di ba? Parang kino-contradict na ninyo yung sarili ninyo, 'di ba? Na tuloy nag-devolve na kayo, criminal syndicate na kayo. 'Di ba? That Correct. the people hate. 'Di ba? So, I think the onus is really, the burden is really on the old guards, the leaders, na to say na, you know, mukhang mali. Mukhang mali. Let's kasi sayang eh. Sayang yung nakita ko kasi no nakatrabaho ko. Ang huhusay talaga. I mean, wala akong masabi. Talagang wala akong masabi. And I have really wonderful memories of them. Really. Ano mo, nagkakantahan kami. Tapos simpleng-simple lang si Manay, no? Si Judy. Judy. Kumakain siya ng, yung kung ano yung gusto ko sa leader, yung humble, simple, hindi magnanakaw, di ba? Pero kasi sinabi ni PRRD sa kanila, no, ako ang last chance ninyo Yeah. para ma-integrate kayo into society and whatever it is that you dream of, let's make it happen. That's why he gave them a seat at the table. And wala eh, they betrayed him eh. Di ba? Yeah. So sayang eh, no? So, but I Naalala hope mo that, yan, ma'am? Ang sabi ni Pangulong Duterte when the armed forces of the Philippines in the security sector questioned him, yeah, bakit natin sila bibigyan ng cabinet position? yeah, At hindi lang cabinet position, pati mga undersecretary, ASEC, yeah, consultants, yeah, halos, no? Binigay ni Pangulong Duterte. Ang sagot niya is very simple. They have ideas how to build a society. Their yeah, means and method may not be acceptable, but their objective may be correct. Let's give them the chance to prove na ang kanilang mga plano ay pwedeng mag-work sa isang mapayapang pamamaraan by assimilating themselves and integrating into the kind of system that we will provide kasama sila. Yan ang purpose ni Pangulong Duterte eh. Also nga, no, working with you guys, no, the former cadres, with the NTF-ELCA, kasi NTF-ELCA is like a microcosm of government eh. Maliit siya, parang siyang maliit na gobyerno kasi lahat ng agencies nandyan, tapos lahat ng services nandyan, na at the end, ang pinaka-core value niya is good governance, Good magsilbi. governance. No, so, pagkakasama mo ang kadre, alam na alam nila. Kasi, kunyari, no, ako, mahal ko ang Pilipinas, nagsilbi ako mula nung 17, 18 ako, volunteer, ganyan. Pero iba sila kasi umalis sila. Talagang yung passion, 'di ba? Yung passion talaga nandyan, 'di ba? No, so nagamit 'yon, nagamit siya to good use nung andyan na si PRRD kasi sila yung mga consultants namin, sila yung tagasabi ko anong gagawin namin, 'di ba? So sayang eh, sayang talaga. Sayang talaga kasi I don't doubt their hearts. I don't doubt the heart of, you know, honestly, I don't doubt the heart of Satur Ocampo. I don't. Or even Teddy Casino,
even Carol Yeah. Aurelio, I don't doubt their hearts. I don't. Yeah. Just something talaga na yung parang hindi lang they weren't able to change with the times, 'di ba? No, so naging Pero anachronistic. kung buhay siguro si Joma Sison, magre-recalibrate sila, ma'am eh. Yeah, Sasabihin ni that's the word. Joma, we have to identify the principal enemy of the Filipino people right now. The principal enemy of the Filipino people right now is no longer the Duterte. It's Marcos. So therefore, all our forces should concentrate to bring down the Marcos government and build our country, and we have to do tactical alliance with the Duterte. But only it will take a Joma season to convince them. Naalala ko yan, ma'am, tinanong ko yan, pinaaral Leadership. sa amin yan eh. Panahon na sinasakop ng Hapon ang China. Mm. Sorry mama, sa mga mga nung lumang panahon pa to ng Hapon, malalim po ang sugat at didwaan ng bansang Hapon at China eh. Nang Yeah. sinakop nila ang Manchuria at nilusob ng Hapon at dinudurog ang China, nagkakaroon ng revolusyon sila Mao Zedong. Ang kalaban nila Mao Zedong bago ang Hapon, sila Chiang Kai-shek, yung Yeah, Kuomintang. correct. Nagpapatayan yan, sabi ni Mao Zedong, Bitter. tigil. Yeah, we will never survive and defend our motherland, China. And we will be defeated by Japan if we will not unite. The principal enemy of the Chinese people right now at this very moment is the Japanese occupation and attack against us. And the Kuomintang, we can wait later and fight them, but we will unite with them. Yeah. Yan ang mga tinuro noon, ma'am. Ibig sabihin, ano ba ang nakakaapekto sa bansa sa ngayon? Si Duterte ba? Si Sara Duterte ba? Hindi. Ang nakakaapekto sa bansa at bakit nalugmok tayo muli ay hindi na po si Pangulong Duterte. Si Bongbong Marcos at si Martin Romualdez na. Tsaka Erica, sorry sisingit ako. So si Bongbong Marcos, just to continue where Eric is, but hold on to your thought, Eric, kasi baka mali yung, baka hindi ahead, ito ma'am. iniisip mo. Pero, parang, all the life of the CPP, mula nung napanganak kayo, anti-Marcos kayo. Yes. So you missed your opportunity now. You missed I it agree. talaga. You missed it talaga kasi bida sana kayo ngayon. Kung tinuloy nyo yan, Oo, bidang-bida correct. kayo sa Pilipino. And we have the numbers to prove it. Ngayon ang bida, si Inday. Kasi siya lang Yes. naman talaga ang anti-Marcos eh. Siya lang. At Correct. yung kagandahan kasi kay Inday, kay Bongbong Marcos, maliwanag siya kung sino siya at anong ginawa niya. Napakasama niya ng tao, napakasama. Napakawalang hiya. Pasasamahan mo siya. Buti sana kung may room for debate pa ito, wala na eh. Wala siyang iniwan na room for doubt, wala talaga. So, kung sino man ang kumampi dyan sa putang inang yan, Yeah, walang I agree to hiya ka that. talaga. So, sayang ang CPP kasi na-miss nyo yung opportunity ninyo. Actually, imagine if they continued the Martial Law Museum, if they continued the, di ba, Marcos, Hitler, Diktador, Tuta, pusya pa, panalo kayo. Kaya lang, I think that, I don't know if they have the capacity for Nabulok na talaga recalibration. sila, ma'am. Ha? Nabulok sila because Nabulok hindi nila matanggap-tanggap that it was the Duterte government na dinurog sila. Yeah, but Ang sinasabi naming sila, yung kanilang armado at teroristang kapabilidad, dinurog ni Pangulong Duterte. Pero dapat nila i-realize yun na yun ay bahagi ng pagbubuo ng bansa mula doon sa mapangwasak nilang ginagawa for more than 50 years. At saka hindi lang yun. Si Duterte lang ang nagbigay sa inyo ng seat at the table. For more than 2 years. For more than 2 years. Nakaupo kayo doon kung saan siya nakaupo, di ba? Yes. Walang pangulo ang gumawa niyan sa inyo. Yeah. Tapos marami ang nag-resign sa AFP dahil ginawa ni PRRD yun. Correct. And it Kasama was, ma'am, si MJ Chico. The biggest gamble yun, ma'am. Yeah, yes. Never did a president, sitting president of the Republic of the Philippines, did gamble na ganun. Anong sagot ni Pangulong Duterte? If they will not be sincere, they will be exposed and they will be cut off from the people. Hindi nagkamali si Pangulong Duterte. Nakaupo sila sa loob ng gabinete, multiple position hanggang sa baba, pati regional level,
pero patuloy silang ng ambush. Patuloy silang nanununog, patuloy nilang pinapatay ang mga sundalo, patuloy nilang ginawa na palakasin ng NPA. Hindi na po kasalanan ni Pangulong Duterte kung bakit kayo nilabanan later on. At saka alam mo, no, siguro, when they, inyari, if they hear us, for instance, no, they'll say, fuck that, diba? O di wag kayo makinig, pero makinig kayo sa taong bayan. Makinig Yes, kayo. Kasi ang agree. sinasabi ng taong bayan, ayaw na nila kayo. Ayaw na nila. They hate you. Gusto na nilang mawala kayo. So, gusto ninyong maging relevant, Yeah. sumama kayo sa taong bayan. Yun ang nakikita ko. Pero ngayon, kung ayaw ninyo, you missed your opportunity again. Like you missed your opportunity with PRRD, I like you agree. missed your opportunity with Bangag, di ba? I agree. You're gonna miss it again, no? At kabaliwan po, hindi katalinuhan at No. isang hungkag na kahambugan ng hindi pagkilala sa realidad. Ang realidad hindi tinatanggap ng mga Pilipino ang perspektiba ng marahas na komunismo at karahasan na dinadala ng CPP, NPA, NDF. You better declare it. Tanggapin yung talo na kayo. Wala na yan. At dapat nyo panghawakan yung pagmamahal nyo sa masa, sa mamamayang Pilipino, baguhin nyo na ang pananaw na pwede tayong mag-work into reforms and step by step, iwanan natin ang madugo at marahas na pamamaraan. I think tatanggapin kayo ng mamamayang Pilipino kasi sabi namin ni Ma'am Lorraine, pareho kami ng paniniwala, may bahagi ng mga puso ninyo, diyan ako galing sa inyo na minahal nyo rin ang masa talaga. Yeah. Kaso nalulong kayo sa kahambugan ng isang banyaga at marahas na ideolohiya na hindi nyo kayang bitiawan. At saka tingin ko din, na-corrupt na in love na rin Na-corrupt. Pera. Pera. Yeah. So ngayon, biro mo, yung mga pinaniwalaan namin, kasi nag-UP ako, pinaniwalaan ko yung mga pinagsasabi ninyo. Ngayon, sa mata ng Pilipino, sa mata ko, criminal syndicate na lang kayo. Sindikato. Yun talagang tamang description, Ma'am Lorraine. Sayang, di ba? Yun talaga. Kasi umandar ang panahon umandar ang panahon. So nabuo yung kwento natin, 'di ba? Yun yung kasabihan na hindi pa tapos. Laging gano'n, 'di ba? Sa Alcoholics Anonymous, hindi pa tapos ang kwento. Kaso ito, Kaya kung ma'am, hindi ko nababahala na ang CBCP, itong mga komunistang grupo, ang mga leftist, ang mga hilaw na komunista, ay pilit nilang pinipigilan ang pagbangon ng oposisyon ng taong bayan para palayasin si Marcos. Lalamunin sila ng kasaysayan and they will be relegated to the dustbin. Sapagkat ang taong bayan kapag nag-decide at kasaysayan ang magdaloy, ano man po ang pretensions ninyo na kayo ay para sa bansa, hindi po ninyo mapipigilan na kayo ay maiiwan sa kasaysayan kapag nagkaroon na ng pagkakataon na palalayasin si Marcos sa kapangyarihan, magbabago ang gobyerno, at kayo ang nakikita ng mamamayan na nagpatatag sa isang magnanakaw na gobyerno, wala na kayong tsansang makabalik pa sa taong bayan. Dapat alam nila yon kasi yun yung tinuturo nila, di ba? Correct. Yung tinuturo ng CPP, di ba, na yung taong bayan ay Correct. Pero ngayon, kayo na mismo ang nagko-contradict sa sarili ninyo. You know, I keep thinking about it, no, Eric, you know what? I keep thinking about it kasi wow, they missed their opportunity kasi biro mo mula nung nakamulatan ko, sila yung nasa forefront, anti-Marcos, di ba? At saka kasi may objective reality kaya maniniwala ang tao, no, na talagang kaya meron pa silang semblance of credibility sa tao, the integridad, di ba? Pero ngayon wala na talaga. Talagang pinagtatawa na nga sila, ma'am katawa-tawa na kasi resibong-resibo Andiyan na yung pagmumukha ni Franz Castro kumuha ng maleta. Di ba? So, lalo pa ngayon, kunyari, never kayo mag-side sa taong bayan. Tapos ang nasa isip pa ninyo is, anyone but a Duterte. Yeah, di ba? Akala ko man nakikinig kayo sa taong bayan. Ang gusto nila Duterte, di ba? And you know what? The Vice President, para siyang yung tatay niya in a sense that gusto niyang umandar, ayaw na niya ng gera, ayaw na niya, gusto niya, kung kilala ninyo ang Vice President, yung kiniklaim ninyo na gusto ninyo, yun din ang gusto niya. Gusto niya umandar ang Pilipinas. Ngayon, totoo bang gusto nyo? 'Di ba? Siguro hindi niyo talaga gusto.
Siguro ang gusto niyo talaga sindikato lang kayo. Gusto Yeah. niyo 'yun, 'di ba? Correct. At ako ang naniniwala ko, lalamunin na sila ng kasaysayan. At kapag hindi nila binitawan ang NPA nila, patuloy silang mag-recruit ng kabataan, lilinlangin nila, at gagawin nilang mga armado na terorista, lalabanan talaga natin sila. And taong bayan na mismong lalaban sa kanila, mga kababayan. Kaya we don't put any high premium na maniniwala pa kami na kayo ay pwedeng sumama sa taong bayan upang baguhin ang kalagayan ngayon na pinamumunuan ng isang sindikato at kriminal na gobyerno ang ating bansa sapagkat nakikisalo kayo sa Yeah. benepisyo ng ganyan. Sabi nga ni Ma'am Lorin, you are nothing more than a criminal gang of sindikato na nagkukunwaring may ideolohiya at may prinsipyo pa. Yeah, at saka yung ano yung sayangan kasi ako kasi grabe yung investment nila. Meron silang ano yon, yung ano yung sementeryo nila, yung Bantayog ng mga bayani. meron silang bantayog ng mga bayani, meron silang martial law museum, meron silang kung ano-anong yung mga kwento nila, 'di ba? Napakadaming kwento, napakadaming naratibo, maraming pag-iikot ng mga kasaysayan natin. I mean, all that effort only for Yeah. you to end up kissing the ass of Bongbong Marcos. Bongbong. Tangin na, man. Wow. Oh my Lord, 'di ba? Grabe, no? Hindi ko maubos maisip na gawin nila I ang know. ganitong uri ng pagpakababa. Tapos ito pa Pero sabi doon, mo nga, wala ng prinsipyo, basta may pera, babira. ito pa Eric, yung sinayang nila, kasama na sana nila yung taong bayan. Oo, ito na yung pagkakataon. Negative 27, no? 'Di ba? Yeah. Wala Naalala mo, ma'am, Yesterday. sa Africa, 2 years ago, hindi tinigil niya madugo ng mga banggaan ng mga tribo. Pinagkaisa niyang kanyang mamamayan. And he's just a captain. I'm talking about Traore Taore. ng Burkina Faso. Yeah. Tinigil niya at ano pong ginawa niya? Ang taong bayan at ang gobyerno pinagkaisa nila at lahat ng resources nila para sa mamamayan. Hindi sila nagbuo ng komunismo. Hindi sila pinamunuan ng mga komunista. Pero dahil po mahal nila ang bansa at mahal nila ang taong bayan, sa loob ng 3 taon po, grabe ang turnaround ng Burkina Faso, mga kababayan. Yan ang binabanggit ni Ma'am Lorin, kung ito ang gawin nila kasama tayo, tatanggapin sila ng taong bayan. Ay, oo. Basta bawasan na, tigilan at talikuran na nila ang kanilang madugo at pumapatay na uri ng konsepto ng pagbabago nila. Pero sayang, 'di ba? Sayang, wala na. Parang grabe yung nila, yung investment nila na anti-Marcos. Yun yung branding nila eh. Branding nila yan eh, 'di ba? Brand nila yan. At yan yung kung bakit maraming sumama sa kanila. Tapos Yes, correct. suddenly, you're kissing Bongbong Marcos's ass. Yeah. Oh my God. Diba? Sayang. Sayang talaga, no? And ang malala, Ma'am Lorraine, naging bahagi sila ng partihan sa pagnanakaw. Yeah. Yun, And then you pretend to be defending the people while you are propping up and supporting ang magnanakaw at abusado na gobyerno na ito. Grabe, Kaya, yun, Eric. wala. Yun yung masaklap talaga na ginawa Yeah. nila. Tumanggap sila. Mali. Yeah. So yung all these years na Hitler, Marcos Wala na. magnanakaw. Wala. Kayo din pala, 'di ba? Hindi lang 'yun. Kayo yung nagpoprotekta kay Marcos, 'di ba? Sila Kasi talaga. mali yung analysis ninyo na si Inday ang problema. Naku po. Hindi Correct. si Inday ang problema, si Bongbong Marcos ang Si Bongbong problema. Marcos ang problema. At Yeah. saka hindi na nila pre-practice yung pinipreach nila na ang taong bayan ang Wala na. sumusunod, 'di ba? Wala na. Correct. Ma'am, magandang talakayan natin, kasi nabalikan natin na bakit hindi kaagad mangyayari ang people power? Kasi divided talaga ang bansa ngayon. At hindi ganon kabilis na umangat kaagad ang democratic opposition ng mamamayan kasi maraming ginagamit si Marcos na pakulo, panloloko sa media, panloloko sa politiko. Ma'am, go ahead. Eric, can you imagine
Can you imagine kaya rin people power? At Tapos hindi andyan, malayo man na mangyayari pa rin yan. tapos andyan ang CPP, andyan yung, tapos sila yung namamayagpag. O, di ba panalo sila doon? Can you think Oh, about it? Right? exactly. Yeah. Panatawarin sila Ini-imagine ng ko, ma'am taong eh. bayan. Di ba? If you think about it, Oo. ha? Well, Yeah, I I don't agree feel to that. good. And so, I agree, ma'am. if they're smart, They are missing yeah, opportunity. missing that opportunity. Di ba? And now, they will become footnotes in history. Yeah, Kapag that's lumaya si Marcos, nagtagumpay ang pagkilos ng mamamayan, ang tingin sa kanila, basura. At kayo ang mga salot talaga ng lipunan. sayang. Sayang, Anyway, alam mo ma'am. kung bakit? Alam mo, Eric, kung Right, bakit ma'am. sayang? Last na. Alam mo kung bakit sayang? Kasi, nakilala ko sila eh. Nakilala ko sila na sayang yung husay. Sa totoo Magaling lang, naman talaga. ang gagaling nila kasi marunong sila mag-recruit eh. Alam nila kung sino Yeah, i-recruit, di ba? Yung mga magagaling. So, correct. sayang, all that, no? Well, Well, ang tawag dyan, ma'am, nag-self-destruct naman talaga sila eh. Dahil the moment you lose your moral compass, yeah. whatever principle na pinapangalandakan mo will amount to nothing. Walang prinsipyo na magiging matibay at kapakinabang sa taong bayan kung ito ay wala sa totoong tamang moral compass that benefits and serves the real interest of the people. Hindi na interest ng taong bayan bit-bit nila, ma'am eh. Kaya nawala na po yung kanilang moral compass. Naging Kaya selfish na patungo lang. sila sa pagkabulok. Yes. Unlike si PRRD tsaka ang Vice President, yan ang compass Yeah. ng taong bayan. Alam mo, na-admire ko si Vice President kasi lahat binabato sa kanya pero sa Facebook page niya, OVP gives how many thousands of Di bags. ba? Tapos may disaster control. I mean, she continues to serve, 'di ba? So, at saka siya, alam mo, pag nakausap mo siya, ang naiisip niya talaga yung taong bayan. Taong Sabihin mo, bayan. kawawa naman. Kawawa talaga ang Pilipinas. Kawawa ang I taong bayan. agree. Yun ang talaga nasa forefront. And that ought to be which should be pag ikaw ay nasa gobyerno. Pero ang CPP parang nakalimutan na nila yon. Sayang yun yung Wala na. strength nila eh. Yun yung strength nila, di ba? Sayang. Ma'am. Yeah. Ma'am, pag-usapan natin bukas pag nakita tayo ulit or sa next episode, itong ipinataw na mabigat na 12.5% tariff ni Trump sa Pilipinas at more of PAC Silica updates, ma'am, at yung impeachment na sinita ni Justice Noel Tiham, retired. Itong COA that you are not in the position to interpret confidential and intelligence projects and utilization of funds, you are not the subject matter expert. At ngayon ko lang nakita pala, mama, yung witness na pinresent, may punto si Justice Tiham eh. Sabi ni former retired Justice Tiham, ma'am, that finding of an auditor is not the finding of the commission. It will have layer of verification kung tama yon. Bakit tinanggap yon as tawag nito, judgment on the part nila laban kay Vice President? Hindi naman yon conclusive. Those are preliminary report and observation that cannot hold evidence of conclusive na pwedeng tumayo. Pero tinanggap sa loob ng impeachment. Sabi ko, o nga, no? May punto si Justice Tiham. I-review pa yan ng komisyon ng COA. I-review pa yan sa korte kung ihabol ni Vice President. Pero the way it was presented, parang yun na ang final evidence. Yung opinion ng isang at ilang auditor lang. Ma'am Lorraine. Alam mo, ito baka-ridiculous, no? Katulad ng example na binigay mo. Ridiculous talaga yung pambababoy nito, yung level ng diskurso, level ng pinagagawa nila Marcos. And then, it's over 60 plus days na, wala pa din yung Walang evidence talaga, ma'am. diba? Wala talaga. So, ito si Raffy Tulfo na magnanakaw din, asawa niya magnanakaw din, anak niya Kapatid niya si magnanakaw Erwin din. Tulfo. Yeah, so walang blue ribbon, 'di ba? So Wala. yan yung dinidistract tayo, no? Yeah. At ma'am, maganda rin itong pag-usapan bukas, i-line up na natin para makaprepare ka rin. Itong deklarasyon ni Martin Romualdez, si Bong Revilla nga nakapagpiyansa nga mayroong nagturo sa kanya. Ito kay Martin Romualdez, walang nagtuturo. Eh di sige, filean nyo kami, pero mag-file pa rin kami ng
piyansa, pero sabi ng kanyang abogado, ibubulgar na natin ang buong sistema ng pagnanakaw na yan. Sinabi niya, Aba, sino yan? ng Sino yan? kanyang lawyer, ni Lawyer niya? Attorney Ade Fajardo. So, umaamin. Bakit nyo sa amin Umaamin. ituturo? Parang ang ganun. Sabi niya, ba't sa amin nyo ituturo? Ano Well, ulit, Eric? Kwento ulit. Sorry. So, may what's the di ba story? nakapagpiyansa si Bong Revilla kahit Yeah. plunder? Dahil Yeah. weak ang evidence, Mm. the right to file a bail petition is a matter of constitutional right. When the court, nakita ng korte na kulang ang ebidensya, habang may trial, pwede ka pagbigyan. So yun ginamit na example ng abogado ni Martin Romualdez. Kay Martin, walang may nagtuturo. Kayo lang nagsasabi na nagnakaw siya. Sige, subukan yung i-file ang kaso. Kay Bong Revilla nga may nagturo, nakapagpiyansa. Hinting na makapagpiyansa sila kung itutuloy man ang plunder. And hindi lang dyan matatapos ang kwento. Ikukwento namin talaga kung ano ang mga pangyayaring ito para malaman ng mamamayan na hindi kami nagnakaw. Hindi si Martin Romualdez. So in other words, inaamin ng lawyer na may alam sila. Oo. Na dapat bilang kongresista, bilang trabahante sa gobyerno, dapat dinidivulge mo 'yan. Hindi mo kailangan ng anything na panakot sa korte or whatever para i-divulge mo yung alam mo kung inosente ka. Kung inosente ka. Kaso alam namin magnanakaw ka, Martin. Correct. Oo. Pag-usapan natin naman. Paano ka pinalaki ng mga magulang mo, Martin? Grabe. Mga magnanakaw kayo. Mm-hmm. Napakasalot ng pamilyang yan. Tapos nalaman ko na yung nanay ni Martin Romualdez ay nasa top Forbes. Yeah. Billionaire. My God. Di ba? Wala mang negosyo to na lihitimo. Paano nag-billionaire to? So alam na natin kung bakit magnanakaw si Martin kasi ang tatay niya magnanakaw, ang nanay niya magnanakaw din. Kasi kung maayos ka na nanay, tatay ba niya si Kukoy? Oo, magnanakaw yun. Ay, grabe. naku, mga property sa New York ng pagmamayari ng Philippine government, pinosisyonan nila. At ngayon si Martin yata ang administrator. Oh, tsaka yung kahit yung Baby Romualdez, ganyan din, mga magnanakaw. Basta ganyan ang mga apelyido. Romualdez, Marcos, Matibag, Tulfo, Soto, Lacson. Okay, mga magnanakaw, yung mga hayop na yan. Okay? Joel Villanueva, mga magnanakaw. Walang bayag, duwag yun. Ma'am, yung final message mo for this episode, then balikan natin yung iba pang topics natin sa next episode natin. Okay, so marami nang nangyari sa Pilipinas mula nung umupo itong Bongbong Marcos, no? And I suppose, like me, no, hindi na tayo, because I'm not the same person anymore, no? I'm not the same person I was, no? Iba na. Kasi he really taught me a lot of things, no? Yung kahalayan ng isang tao, no? Na hindi mo na yata matawag na tao. Yan ang salot sa Pilipinas, no? So, ngayon na iba ang hinihingi sa atin bilang isang bansa. Nabuhay tayo dito sa panahon na ito at yun ang challenge natin. Kung hindi natin kayang mapababa peacefully ang isang drug addict na mandarambong, then tutuloy-tuloy ito. And we deserve the country that we're going to get, and our children will live in hell. So nandito tayo ngayon. It's not even being dramatic. It's a simple statement of fact. No, na pag hindi natin nagawa yung hinihingi ng kasaysayan sa atin, tanggapin na natin na ang ibibigay natin na bansa sa mga anak natin ay impyerno. Okay, so magkaisa tayo para mag-iiwan tayo ng bansang napakaganda para sa mga anak natin.